What's going on, guys, boys and girls, ladies and gentlemen? It's your boy Swift and welcome to my channel. For today's video, we are playing Crystal of Atlan at ibabahagi sa inyo ang aking nalalaman kung paano magpataas ng power, gear rating at ng nullification dito sa laro na to. So tara, umpisahan natin. Ihahalimbawa ko na lang itong Nightingale hat na plus 11 na mayroong gear rating na 1,487. Ang gear rating lang naman ay ang kabuang lakas na meron ng inyong gamit sa tulong ng enhancement, calibration, insignia socket na i-discuss ko sa inyo mamaya. So the higher the tier of your item, the better benefit that you will get. For example na lang itong main attributes, enhancement attributes na nanggaling sa plus 11 ko, at ang additional attributes which is yung default based on your class. So keep in mind na bawat set ay meron silang piece effect kapag nakumpleto mo sila o kapag na-unlock mo yung piraso na kailangan base sa class mo. However, pwede ka rin naman gumamit ng ibang piece kung ayaw mong buuin o kung hindi ka satisfied sa benefit na makukuha mo dito sa set na to. Katulad na lang ng ginawa ko sa akin na may Nocturnal Quill Robe na pang Warlock. Ang downside lang nito ay hindi ko makukuha yung benefits ng piece effect kahit mag-equip ako ng second item from Warlock dahil basically Bounty Hunter ang aking class. Pero teka, Swift, sa additional attributes napansin ko may nullification dyan. Ang nullification lang naman ay ang tutulong sa'yo para mapababa ang negative effects katulad ng debuff sa mga mapa ng Void Realm, Hex Chest, at kung hindi ako nagkakamali, sa Ancient Battlefield para mas tumagal ka sa mapa at mas ma-enjoy mo ang performance ng character mo. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano napataas ang gear rating at ang power ng aking character para ma-achieve yung 41k at ang 23k sa gear rating na may nullification na 5,820. So first things first ay pupunta lang tayo sa gear. Tapos ito ang unang step, which is ang very common sa lahat. Ang enhancement ay mai-introduce sa'yo as you go along to the storyline. Sa enhancement, basically, lalagyan mo lang ng plus yung item mo para tumaas yung specific attribute na meron na ino-offer dito sa enhancement. Pangalawa, calibration. Sa calibration, dito maraming nalilito eh. Sa calibration kasi may dalawang feature, which is yung normal at yung advanced. So sa normal, bawat gamit mo ng calibration compass is pwedeng mag-increase or mag-decrease yung current percentage na meron yung gear mo. And just to make sure na mawa 100% mo yung gear, I suggest na mag-calibrate ka ng more than 50% kapag na-reach na yon, tsaka ka mag-advance dahil ito yung magse-secure ng 100% calibration benefit. However, calibration benefits are not transferable to other items. So I highly suggest na i-calibrate mo lang yung mga item na inyong pang-endgame talaga para hindi sayang. Pangatlo is yung insignia socketing. So ang insignia ay nakukuha sa bawat boss drop. Lootable din siya, guys. And pwede mo rin siyang makuha sa mga rewards through achievement, gacha. Bawat insignia ay may kanya-kanya ring tier. Mas mataas yung tier, mas maganda yung attributes na madadagdag o kayang mabigay para madagdag sa inyong suot na gamit. Pang-apat ay yung circuit. So si circuit, basically dito ka lang naman gagamit ng mga circuit na katulad nito na para sa weapon slot, bracers, rings, necklace at sa iba mo pang mga item set. Likewise, may kanya-kanya rin silang quality or tier. Depende sa inyong pangangailangan, gamitin nyo yan. At para mapa-level up nyo siya, it's either gagamit kayo ng hindi nyo na kailangan ng mga radiant component, radiant circuits, or pwede na mga gumamit ng components lang. Last but not the least
is yung outfit at titles. So sa outfit, katulad ng meron ako dito, Parodin Star, galing sa gacha na S-Class, rating na 1,200. So ang rating niya, papatong siya sa gear rating, syempre, na pang weapon. Tapos yung additional attributes niya ay papasok din sa power ng aking character. Likewise, ganun din sa ibang mga slots dito sa skin. Now, itong titles ay may kanya-kanya ring benefit. So, katulad na lang nitong Astral Messenger na pwedeng kang makagain ng Astral Messenger effect na kung saan pagkatapos mo mag-cast ng skill, may addition, magkakaroon ka ng skill damage na 2% na pwedeng pumatong ng 3 beses sa loob ng 10 segundo. Habang ang Tyrant Terminator naman ay may designated map na pwede kang makabenefit. Ang Tyrant Terminator ay magbibigay lang naman sa'yo ng 5% damage bonus and 5% damage resonance na nag-i-stack din ng 3 beses. So, ganun ka-useful ang titles at outfit dito. So, talagang benefit talaga. So, I think that's all for today. Kung may na-miss out man akong information kung paano magpalakas ng character, just comment down below. If you notice that there are some corrections, just comment down below as well. Don't hesitate. I will appreciate that. So, yeah, that's all for today, ladies and gentlemen, boys and girls. Thank you so much for watching. If you find this video helpful and you enjoyed watching, please consider to like and subscribe and support my social media accounts. The link is on the description below. I'll see you guys in the next one. Peace. Bye.